Okay, guys, dumayo na naman tayo dito sa Cabuyao, Laguna. Okay. Nag-install na naman po tayo ng surface pump, which is pupuntaan natin dun mamaya. Pero yung pinagpwestuhan po natin ng pump dito is para siyang rest house. At the same time, ayan, nakikita nyo, meron silang parang water reservoir para ma-supplyan itong 4 hectares na lupa nila, palayan. Okay, pakita mo yung ano dito, pre. Pero papakita din mamaya yan sa ano. Pakita natin mamaya sa drone. So, sabi ni client, si Sir Mike, nasa 4 hectares daw yan. So ngayon, ito yung ano nila, yung water reservoir. Okay? Andito yung pump room. Okay, tara pakita natin. Bali, ang ginawa namin dito is yung madalas namin ginagawa na parang pwede siya sa diesel, pwede rin siya sa solar. Para kapag ganitong medyo makulimlim, nasa sa kanila kung gusto nilang solar pa rin yung gamitin dahil mahina, or sa diesel yung papaganahin. Okay, tara, i-explain natin kung paano nagwo-work yung dito sa water system niya. Okay. Andito tayo sa pump room, pero yung source andito sa kabila, nasa labas. Puntahan natin mamaya, pero explain muna natin kung paano nagwo-work yung nandito. So, ito yung solar pump natin. Nilagyan natin siya ng check valve para kapag ganitong humihina, ayun, no, nagto 2,000 RPM lang. Dapat ang RPM na mabubuo niya yung tubig is dapat at least nasa 2,300. Ngayon, 2,200 na lang, kaya malamang kalahati lang yung buga ng ano dyan, ng pump. Kalahati lang yung labas. Di 4 po kasi ito eh. So kapag ganyan 2,000 lang, mamaya papakita naman natin, baka nasa kalahati lang yan. Pero, so, ayun. Ito yung controller natin. Ito yung breaker natin pang solar. Ito yung pang 220. Tapos, ito yung wire na pumunta na doon sa, ano niya, sa solar panel. Ang estimate natin dito, mga 30 meters, no, pre? Mga 30 meters yung layo nung solar panel papunta dito sa controller. Which is okay pa yon. Wag lang lalagpas ng 50 meter kasi kapag lumagpas na ng 50 meter, yung layo ng solar panel papunta dito sa controller tsaka sa pump, may ano na yun, may loss voltage na kasi direct current po kasi talaga yung nagpapagana dito. Direct current yung nakukuha natin kay araw, kaya hindi po pwedeng masyadong malayo yung mga solar panel. So ayun, 30 meters yung layo ng panel, kaya okay pa yon. Andito yung controller. Ito yung breaker ng pang solar. Ito naman yung breaker ng pang kuryente. Kaso dito sa farmhouse nila, wala silang kuryente. Kaya baka hindi pa nila magamit to ngayon. Pero in the future, pwede nilang gamitin. Kasi, mas maganda kasi kung may kuryente din sa lugar ninyo para hindi na kayo maggaganito, magkukrudo. As in, pag maaraw, sa solar yung gamitin nyo. Pero kapag kumulimlim, sa kuryente yung gamitin nyo, or let's say magpapatubig kayo sa gabi, sa kuryente yung gagamitin nyo. Again guys, lagi ko pong sinasabi yan at siguro ilang daang beses na wala pong battery ito, okay? Umaandar lang po ito kapag may araw. Hindi lang siya basta-basta umaandar pag may araw. Umaandar lang siya ng malakas or dun sa full capacity niya kapag mataas yung sikat ng araw. Kapag kumulimlim, humihina din siya kasi nga nakabase lang tayo sa araw, sa harvest ng araw para mapaikot itong motor. Pag humina yung araw, hihina din yung motor. Kapag tirik yung araw, andun siya sa full capacity, full speed niya. So ngayon nakaka 2,300 na. Dapat, teka lang ha. 2,300, 3/4 lang ng D4 yung lumalabas. Pero mamaya titignan natin, baka maka 2,500 tayo. Kasi nawawala yung araw dito ngayon. So ngayon 2,000 magto-24 na, 25. So ayun, explain ko muna yung dito naman pala.
Ngayon, ito, nilagyan natin ng check valve yung labasan ng tubig. Kasi ang trabaho nito, kapag nawawalan ng araw, or nawalan ng araw, kumulimlim, may tendency kasi na bumalik yung tubig. So, kailangan natin ng check valve para ma-maintain niya pa rin yung tubig dyan. Okay? Kailangan talaga sa mga surface pump may ganito. Tapos, ayan, niplet, elbow. Ito naman, ang purpose naman nitong ano na to, itong ball valve na to, or yung sarahan, is kapag gagamitin niya yung dikrudo, kunyari magpapatubig sila na walang araw, isasara nila to para hindi sumingaw yung tubig. Isasara nila to, tapos bubuksan na nila yung bubuksan na nila yung dikrudo nila. Ngayon, kami naman ngayon is dahil solar yung gumagana ngayon, wala nang sarahan tong dikrudo nila kasi meron na silang check valve doon. Meron na silang check valve doon nasa labas. Tingnan natin sa labas. So, tara, tingnan natin yung tingnan natin yung tubig. Tara. So, ngayon, tingnan natin, umaraw na. Ayun, umaraw na, kaya nabubuo na yung Sana makita natin yung magbababa yung araw para makita din natin yung yung kung ano yung itsura niya kapag nawawalan ng araw. Kasi maraming nag-e-expect or nagsasabi na mahina daw yung mga ganitong solar pump. Actually, tama din naman, humihina sila kapag talagang hihina yung araw din. Pero ayan, kapag okay yung araw natin, which is lagi naman maaraw dito sa Pilipinas, no? Let's say, sa maghapon, makakuha ka lang ng 6 hours na araw na direct. Okay na. Sobrang laking savings na po noon. Pero yung i-expect nyo ng, let's say, 7 a.m. na may araw na kahit na makulimlim, buong-buo pa rin yung tubig. Hindi po ganun ang mga solar pump. Kung gusto nyo pong ma-maintain yung lakas ng pump or maging stable siya, na kunyari ganyan, gusto nyo may stable yung ganyan na lakas ng tubig, kahit umaraw or kumulimlim, kailangan nyo pong mag-battery, which is halos doble po ang magagastos ninyo. About sa price, ayun, sige, magsasabi tayo ng price ngayon. Sa ngayon, October 19, 2024, ang price na nagastos ni client dito is 127,000. Lahat-lahat. Kasama na yung travel namin from Tarlac to dito sa Cabuyao, Laguna. So, gumastos siya ng 127,000 kasama na yung mga lahat na. Ang hindi kasama sa 127,000 is yung mga ginastos na mga fittings, like yung check valve na pinakita natin kanina, tapos yung ball valve, basta lahat ng mga fittings katulad nito. Ito pre, pakita nga pala natin to. So dati wala ito. Ito wala yung mga yan. Rekta lang silang dito, itong dalawa lang. Ayun yung sinasabi kong check valve ng dikrudo nila. Kaya hindi na natin nilagyan ng ball valve yung dikrudo nila kasi nagsasara na yan. Nagbubukas sara yan. Kaya hindi na natin kailangan ng ball valve dun sa pong dikrudo nila. So, ayun. Sa 127,000, ito ang hindi makakasama. Ito, yan. Sa kanila lahat yan dapat. Pero, syempre, dahil si client, wala naman masyadong idea sa mga bibilhin, ang ginagawa namin, dalawa. Pwede nyo picturean lang yung sa source nyo kung masyado kayong malayo kasi may charge kami sa pag ocular visit. Kapag nag-ocular visit kasi kami, malalaman ko na lahat yung mga bibilhin. Pero kung masyado naman kayong malayo at ayaw nyo magbayad ng ocular visit, pwedeng picturean nyo lang yung picturean nyo lang yung water source ninyo, tapos sabihin nyo lang kung gaano kalalim, tsaka kung anong inches tong tubo na nakabaon or deep well, or kung ano ba yung mga source ninyo, kung balon ba kayo kumukuha, or kung ilog ba, or mga ganito na deep well or shallow well. Kailangan malaman nyo yung mga diameter. Okay. So, pag pinicture nyo yung gano'n, tapos nasabi nyo yung diameter, tsaka yung depth, okay na yun. Kahit hindi ko na i-site visit yon or i-ocular visit, alam ko na yung mga bibilin nun.
So, sa fittings, parang umabot siya ng ano eh. Umabot siya ng mga 12,000 sa fittings. Yan, yung mga yan. Tsaka yung mga ball valve doon. So, ayun. Tingnan natin yung mga ano. Sana makita natin na humina. Time check natin ngayon is, anong oras na pre? 9:43. 9:43 na ngayon. Pero kanina, bandang 7:30, andito lang yung tubig na yan. Kalahati lang. Nabuo lang siya nung bandang 8:30 na, nung maganda na yung araw natin. So, ngayon 9:43. Ayan, dire-diretso na yan. Pag ganitong araw yung ano, sikat ng araw. Tapos, tara, tingnan natin yung ano, yung mga solar panel. So, dito kasi sa site ni Sir, marami siyang bubong, pero ito na yung pinaka magandang nasisikatan ng araw na napili namin ni client. Kaya dyan namin nilagay yung solar panel. So again, from solar panel papunta dun sa controller kanina, dun sa pump house, kumain siya ng mga 30 meter. So goods pa rin yon. Hanggang maximum 50 meter. So kung may plano kayo na magpa-install ng ganito, dapat i-consider nyo na kung saan nyo ipupwesto yung mga solar panel na dapat na nasisinagan ng araw or walang masyadong shading. Though may puno si ano dito, si Sir na mga mangga, pero yung araw kasi pag ganun naman eh. So hindi siya actually affected sa shading dito sa dalawang punong malaki. So ayun, kapag po magpapa-install kayo, kahit kayo na lang yung determine or mag-decide kung saan nyo banda ilalagay yung mga solar panel na may shading, na walang shading, para maganda yung performance ng pump. Kasi malaking bagay po kasi yung shading niyan. Malaking factor yon para humina o lumakas yung pump natin. Kaya dapat maganda yung pwesto. So, bali 8 panels to. Etong nandito sa side na to, 4, tapos 4 yung nandun sa kabila. So, pag ganun yung bubong nila, 4 yung nandito, 4 yung nandito. So, okay lang naman yun. Okay. What else? Hindi natin makita yung ano no? Hindi natin makita yung... Dapat makita din natin kung yung mahina. Kasi may mga nagsasabi na mahihina yung mga solar pump. Yun nga, again nga, depende sa araw kasi. Tapos, para hindi nga kayo ma-confuse, kung gusto nyo na ma-maintain yung ganyan, talagang gagastos kayo na malaki sa mga battery. So, nabanggit ko yung price nito kanina, di ba? 127. Actually, 120,000 lang. Pero, umabot siya ng 127 sa package. Kasi yung 7,000 yung mobilization namin. Ngayon, kung gusto nyo ma-maintain yung ganyan, na umaraw o umulan or kumulimlim, gusto nyo ganyan pa rin kalakas, magbabattery kayo. Ang estimate cost na mga gagastos nyo doon is another 150 to 200,000. Ganun po siya kamahal. Sobrang mahal po kasi ng mga battery. Ang battery na pagpalagay natin yung 48 volts na 100 amperes, kada isa nun is nasa 60,000 to 70,000 na ngayon sa market. Kailangan natin ng ganun, at least 4. Okay? Or hindi naman 4, siguro mga 3. Ngayon, pati yung inverter, magkakaroon tayo ng additional inverter doon. Tapos yung panel din, kung 8 pieces lang ngayon sa direct, kapag magbabattery tayo, kailangan natin at least 20 panels na tipo 550 watts. 18 pieces panel, pwede pa. Pero para i-max out na natin, 20 panel na. So, estimate na magagastos nyo kung gusto nyo talagang with battery at ma-maintain yung ganyang lakas. So, 120 plus, let's say 200,000. So, ayun, gagastos kayo ng 320,000 pesos kapag ganun yung gusto ninyong sistema. Pero kung okay naman na kayo sa at least 6 hours
na makakalibre kayo ng tubig na ganito or 6 to 7 hours a day, okay na yun. Kung ako po yung tatanungin, kung ano ba yung mas pipiliin ko dun sa may with battery or yung ganito lang na direct, mas pipiliin ko po yung ganito. Bakit? Kasi unang-una kapag yung with battery, hindi natin gagaranti na magtatagal yung mga battery. Baka hindi pa ninyo nabawi yung return of investment na tinatawag, sira na yung mga battery, tsaka yung inverter, pwedeng unang masira din yung inverter. Pero ayun nga, medyo fragile kasi. Actually, lahat naman yan, may mga nasisira. Pero yung sa battery tsaka sa inverter kasi, kaya ako nasabing fragile, kasi sa price cost niya. I mean, sa costing niya. Masyado siyang mahal, tapos baka hindi nyo pang-reach yung number of months na binabawi niyo yung ginastos nyo, nasira na. So, at least dito, mas matagal siyang, mas konti yung nasisira or mas konti yung maintenance niya kumpara sa battery. Pero, ang pinaka-bottom line dyan, kung marami naman kayong pera, okay lang. Pero may mga battery naman na ngayon na may mga 5 years warranty, tsaka yung inverter, meron na rin mga 5 years warranty. So, hindi natin alam kung gaano ka-legit yung mga warranty nila. Actually, nakakakuha naman ng warranty, okay naman. Problema, yung tagal ng processing bago mo maklaim yung warranty. Yun ang problema sa mga battery ngayon. So, ayun. What else? Papalipad tayo ng drone. Then, okay na tayo. Ayun lang. I think, nasabi ko naman lang, hindi natin makita yung malakas pa rin kasi mano yung araw Maganda yung araw natin, pero papakita basta kapag kumulimlim ng konti yan, mangangalahati lang yan. Kung ano yung nakikita nyo na yan, kakalahati yan. Tapos kapag tumaas ulit yung araw, mabubuo na naman siya ng ganyan. Ganyan lang yung mga surface pump. Hindi nyo i-expect yan na kung the whole day tayo na as in maaraw, ganyan yung performance niya the whole day. Pero kapag yung cloudy tayo, sikat-sikat lang yung araw, hindi ganoon. Fluctuating din yung yung tubig. So, ayun. What else? Sa price, nasabi ko na. Ano pa ba? Yung performance, yung solar panel. I think that's all, guys. Thank you sa mga nanood. Kung hanggang ngayon, dito ka pa. Ang daming sinabi. Wala na naman akong boses nito. Thank you sa mga baguhan subscribe lang po. Thank you po and God bless. Palibaran natin yung drone.